Hello po guys. So this is the continuation from my USRN journey and I am so happy. It's because natanggap ko na rin yung sahod na malaki na gusto ko. Kasi so first video if makikita nyo, 20 pesos na lang yung pera ko. Pero ngayon, medyo iba na talaga. Dahil yan sa technique ko na 2% na unti-unting makakamit ko yung mga gustong kong maabot sa buhay. So right now, nagwo-work na ako ngayon sa nag-sponsor sa akin sa NCLEX. So I need to serve for them for 2 years. But luckily, because USRN ako, malaki yung sahod ko. Nasa mga 60,000 plus a month. So, ibang-iba talaga siya nung head nurse pa ako sa dialysis. Below 20,000 lang talaga yung yung sahod ko. And imagine mo 10,000 pesos per 15 days. So, mahirap talaga. Parang utang lang yung nababayaran ko. Tapos, hindi pa ako makapag-grocery. So, ibang-iba na talaga ngayon na USRN ako. Actually, parang BPO yung pinagtatrabahuan ko ngayon. And, bali sila rin ng pasok sa akin sa trabahong to, yung nag-sponsor sa akin ng NCLEX exam ko. And right now, so, napakasayo ko kasi imagine parang times 3 yung sahod ko from my previous job for 5 years ako doon. Pero masaya naman din ako doon. Iba lang talaga yung feeling na makakapag-grocery ka every 15 days. May set aside ka talaga na grocery. Tapos yung grocery mo, minsan hindi pa talaga nauubos sa 15 days, meron pa talagang natitira, tapos makakapag-grocery ka ulit, kasi medyo nakakaluwag-luwag na kasi compare noon. Pero maganda rin yung at least nangyari sa akin, no, yung ang hirap, yung wala ka talagang budget, kasi pag meron ka ng budget, mas naano mo talaga yung talaga ng pera. And mas prioritize mo talaga kung ano talaga yung mas importante. So, luckily, actually yung pinaka malaking within 2 months pa lang ako sa company na natatrabaho, pero pinakamalaki yung 90,000 na na-receive ko. Actually, kasi December, so meron rin 13 month, kaya first time ko makahawak ng 90,000 na money. And actually, yung monthly ko talaga is nasa 60K. So, kahit pa paano, nabibili ko yung gusto ko, yung ganon, and nakakabayad ng utang ko. Kasi parang medyo marami rin yung utang ko nung medyo konti pa yung budget. Pero at least, so, yun lang guys, yung gamitin nyo talaga yung extra time nyo para unti-unti nyong makamit yung gusto nyo sa buhay. So right now, kahit medyo malaki yung sahod ko, actually medyo napahinga pa ako, hindi ko pa masyadong ginagamit yung 2% ko, pero actually gusto kong magkaroon ng actually ngayon nagsa-sideline na lang ako sa yung previous na pinagtatrabahoan ko. Dialysis nurse kasi ako, so kapag holiday wala akong trabaho or Saturday day off ko, nag-duty ako doon, so may extra sideline pa rin ako. Pero yung 2% ko talaga hindi ko pa talaga masyadong ginagamit ngayon kasi medyo nagpapahinga pa lang and savor the moment na medyo ganito na compare noon, medyo iba na konti yung status. And pag gusto ko nang gamitin yung 2% ko, so alam nyo na yon. Alam nyo na kung paano yung gawin kung tumingin kayo sa previous video ko. Actually yung 8 hours ko,
sa pagtatrabaho, kung gusto kong gamitin yung 2% ko, yung extra time ko. Yung extra time ko, halimbawa, kung gusto ko na mag-apply ng US, yung extra time ko, gagamitin ko yun para pang-apply. Or gusto kong maka-income ng ibang income, so, pwede kong, halimbawa, nagtatrabaho ako ng 8 hours, so, pwede akong pagkatapos ko magtrabaho, pwede akong mag-online selling, ganun. Yung may ginagawa ka sa 2% na extra time mo. So, hopefully kayo din, kung may gusto kayo sa buhay, huwag lang pagkatapos magtrabaho, yun lang yung gagawin mo. Pag may gusto ka, try mo talagang gamitin yung extra 2% mo para maiba talaga yung status ng buhay mo. And that's all. I'm so happy lang to share what I am right now compare sa mga, and sana rin panoorin nyo yung ibang video ko para makita nyo talaga kung ano yung ginawa ko sa journey ko, kung bakit ako umabot sa ganito na may sahod na 60,000 a month and nakakapag sideline pa. So, yun lang guys. Hopefully, sama-sama tayong aangat. Thank you and goodbye.